Napuyat sa video games, yan ang dahilan ni Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga kung bakit na-late siya sa pagdinig sa ethics complaint na isinampa sa kanya ni House Deputy Speaker Ronaldo Puno. Sa ngayon, hindi pa nare-resolba ang kaso. Alamin kung bakit sa agenda report ni Joan Manalo. Parehong matigas at walang reconciliation para kina House Deputy Speaker at NUP Chairman Ronaldo Puno at Cavite Representative Kiko Barzaga. Kapwa nila ito giniit matapos ang unang pagpupulong ng House Ethics Committee sa reklamong isinampa ni Puno laban kay Barzaga. Sasailalim sa Subcommittee on Reconciliation ang kaso ni Barzaga. Pero ani Puno, nararapat lang na mapanagot ang mambabatas sa kanyang mga naging pag-asta dahil naaapektuhan na nito ang imahe ng Kamara bilang institusyon. We should remind him about the standards of human behavior. No? He does not believe he did anything wrong because obviously his standards are much lower than the average person. Mas mataas rin daw dapat ang standards of behavior para sa isang kongresista dahil nire-representa niya ang isang distrito. Sinampahan ng ethics complaint si Barzaga na dati ring miyembro ng NUP dahil sa mga naging post nito na may lewd content at ostentatious display of wealth. There is no reconciliation because this is not a personal grievance. Hindi naman sa akin ang insulto. Ang insulto is to the institution. Pero si Barzaga, nanindigan na wala raw siyang maling ginawa bilang mambabatas. I wouldn't be defending myself in the Ethics Committee if I do believe that I violated anything there. I would prefer not to settle it. Handa rin daw siyang harapin ang kaso at maging ang kahit anong parusang ipapataw sa kanya. Alas 9 ng umaga nagsimula ang pagpupulong ng Ethics Committee kung saan late dumating si Barzaga. At ang rason niya, We're very busy last night. I was just playing games on my computer. pero bukod sa paglalaro ng computer games, dumalo rin si Barzaga sa rally sa Makati kagabi. Isa siya sa mga nagsagawa ng noise barrage sa labas ng Dasmariñas Village para ipanawagan ng pagpapanagot kina dating House Speaker Martin Romualdez at former Ako Bicol Representative Zaldico. Anya, kailangan panagutin ang dalawa sa umano'y pagnanakaw sa pondo ng bayan at sa insertion sa 2025 national budget. Isa rin si Barzaga sa humihimok sa publiko na ipanawagan ang pagbibitiw ni PBBM sa pwesto sa gitna ng kontrobersya sa korupsyon kaugnay sa mga guni-guning flood control projects. Sir, dati kinampanya niyo si BBM, tama? So ngayon, nagsisisi ba kayo na kinampanya niyo siya? Hindi naman, kasi pag kinumpara mo yung mga speech ni BBM noong 2022 at noong 2025, then they're very different people. Kasi pag nakita mo yung mga pinagsasabi ni BBM ngayon, it's very chaotic, very unsure. Pero noong 2022, at that time, no one could have blamed anyone for believing in him because he actually had a vision of unity and a vision of hope for our future. Now, sobrang dami nang nawala ng tiwala sa kanya. And I think it's time for him to resign. Nakatakdang mag-adjourn ng Kamara ngayong araw pagkatapos maaprubahan sa third at final reading ang 2026 national budget. Kaya saka lang magpapatuloy ang pagdinig laban kay Barzaga kapag nagbalik sesyon na ang Kamara ngayong November 10. Para sa agenda, Joan Manalo, Billionario News Channel.